Hello po! It's Teacher Joy. Welcome back to our YouTube channel, Teacher Joy Lin Online Review. So today, we're gonna check our 10 items na binigay ko na diagnostic exam nung kahapon lang because one of our accounts has been disabled and ewan ko kung babalik pa yon. So, hindi ako nakapag-deals kahapon. So, yun, nagbigay na lang ako sa inyo ng diagnostic exam. So, now, we're gonna check and let's try to explain. Ayan. So, let's start with our very first question, number 51. So, again, para ito sa lahat ng magte-take ng civil service exam. So, okay, basahin ko na. Prince Philip had to choose marry the woman he loved and blank his right to the throne or marry Lady Fiona and inherit the crown. So, may dalawang options si Prince Philip, yung papakasalan niya ang babaeng mahal niya and blank yung kanyang trono, yung right ng kanyang trono, or papakasalan niya si Fiona and he will inherit the crown or mapapasakan niya yung corona. Okay. So, what is the letter? Between positive and negative lang yan. Letter A, reprimand. B, upbraid. C, abdicate. D, winnow. Or letter E, extol. So, ayan, nakikita nyo, medyo bad mood ako ngayon, bad trip ako ngayon. Paano ba naman kasi story time? Sabi ko nga mag-order ako ng microphone. So, itong TMW na to, ito yung napili ko, worth 890 pesos yung bili ko dito. Then, I tried, nung nakikita ko sa promotions nila na video, hindi naman maingay. As in, noise reduction talaga, walang ingay, as in, nawala yung noise sa paligid, sa mga ceiling fan, parang ganun. So, ngayon, I try. Kanina pa ako dito nagtatry. Hindi ko talaga makuha kasi naka-on na yung noise reduction, kung ano-ano na yung inon ko, tinry ko, mag-video ako. Hindi talaga, ayaw talaga. So, nakakainis sobra. For me, it's just a waste. It's just a waste of money kasi last time, nag-order ako sa kanila, guys. Ito, story time. Ito yung in-order ko sa kanila na TNW. Ito yung nasira ko. Ito, maganda to kasi yung noise reduction niya talaga. As in, hindi niya masyado na-adapt yung noise. Pero ito na may mahal, ito nakamahalan, at ito mura lang, nasa 500 lang to, plus ito naman 800 lang. So, imagine the price difference. So, I expected more efficient and more na ewan. So, kaya na-stress ako. Kaya ewan ko kung ano yung magiging kalabasan ng video na to. So, I try to contact the seller. Sana naman may refund na mangyari kasi nakakainis. And if not, mag-video talaga ako sa kanila with this microphone. Grabe. Okay, so go back with the question. Ayun, hindi tayo makapag-focus. Ako lang. Kasi nakakainis sobra. Syempre, di ba, kahit 100 peso lang yan, di ba? Kahit nawala nga yung 100 pesos sa atin, sobrang napakahalaga na sa atin. What more, kung malaking price na, and then, yung binili mo ng product is hindi nag-meet yung expectation sa price. So, ayun. Next time, magiging lesson na to sa akin na bibili na lang ako sa mga sa mga personal na store. Sa mga actual store talaga. Yung makakatry talaga ako mismo at makakapili ako ng maganda. Sige. Okay, ang tamang sagot natin dito ay letter C, abdicate. Abdicate. So, ang abdicate, ibig sabihin yan, formally renounce or give up a high office, authority, or right. So, yun. May dalawang options si Philip na sabi dito, papakasalan niya yung taong mahal niya or i-give up niya yung trono or kaya naman papakasalan niya si Lady Fiona pero
magiging king siya or magiging sa kanya yung trono. So, yun yung pagpipilian dyan. Abdicate meaning to give up. So, yun. Ang tamang sagot natin, letter C. Let's move on sa mga ibang options natin. Define ko na lang. Reprimand, ibig sabihin to scold or criticize someone formally. Reprimand, ibig sabihin kinorek mo ang isang tao, no? To scold or criticize someone in a formal situation. So, pinagsabihan mo siya, parang ganun. Okay. Upbraid naman, ibig sabihin to... Oh, sorry. Yeah. Correct pala. Upbraid naman to criticize or reproach sharply. So, ibig sabihin naman ito, yung scolding talaga or nagsigawan mo siya. So, yun. And of course, we know, ibig sabihin naman nito to separate, sift, or select from a group. Extol naman is to praise enthusiastically. Ayun. So, ang ating tamang sagot dito ay letter C, guys. Abdicate. Meaning, i-give up mo ang isang bagay. Okay, now let's move on. Number 52. Pag naaalala ko talaga, syempre maingay yung ceiling fan ko sa taas. And, kapag narinig ko tong video na to, or kapag napanood ko tong video na to, tapos maingay, nakakainis. Syempre, diba, kaya nga ako gumastos ng mahal-mahal para dito. Para magbigay ng magandang video, audio, sa mga reviewers ko. And then, tapos, for 890 pesos TMW, bakit ganun? Although na noise reduction lang siya, hindi totally na makukuha talaga yung noise. Pero bakit sa video nyo, sa mga nagpo-promote, bakit nakuha talaga as in walang noise? Ba't iba? Pero pagdating sa akin, ba't scam? Nakakainis, nakakairita. O, sige, number 52. If you will not do your work on your own, blank, I have no choice but to penalize you if it is not done on time. Ayan, so, hindi mo gagawin yung trabaho mo, no? Wala akong choice, pero penalize ka kung hindi mo yan matapos on time. So, ano yan? A, predilection, B, coercion, C, excursion, devolution, or D, infusion. Ayan. So, ang tamang sagot natin ay letter D, volition. Ibig sabihin na naman, guys, ng volition ay you have your free will, you have your choice, you have your decision. So, dito, no, if you will not do your work on your own, blank, no, your own volition, ibig sabihin sarili niyang choice, own choice, ayan. Own choice. I have no choice but to penalize you if it's not done on time. So, volition meaning choice. Own choice niya. Ayun. So, tingnan natin ang predilection. Ang ibig sabihin naman ng predilection, ibig sabihin ay preference or special liking for something. So, kung may gusto kang isang bagay, no, yun, liking for something. Coercion naman, letter B, ibig sabihin naman ito to act or forcing to someone to do something. Kapag finurse mong isang tao no, na gawin isang bagay, that is coercion. Excursion naman, letter C, a short journey or trip. It's about a short journey or trip. For example, may pununtahan kang isang lugar, no, short journey lang yun or short trip lang yun, kinabukasan, babalik ka din agad yun. And of course, infusion, the act of introducing or pouring in. Ayun, infusion. Infuse meaning i-combine mo or introduce mo. Okay, now, ang ating tamang sagot ay letter D, once again, volition. And now, let's move on, number 53. Nakakainis. Ayan, parang gusto ko na tapusin yung video na to and i-watch kung ano yung mangyayari. Uy. Sige, number 53. After sitting in the sink for several days, the dirty food entrusted dishes became blank. Ayan. A, malodorous, B, prevalent, C, imposing, D, perforated, D, emphatic. So, hindi pa naman ako masyadong makakasalita kasi I have 3 elastics. Ayan, kaya medyo nahihirapan ako to pronounce the word correctly. So, sinabayan pa to ng microphone na ito ng TMW. Bakit walang noise reduction to? Bakit? Nakakainis.
hindi ko to nire-recommend sa lahat ha. Honest review ako dito. Hindi ako tulad ng iba, no? Na para lang bumili sa link nila. Ito. Wala eh. Kung yung inis ko sa microphone na ito. Kung may choice lang ako. Ayun, yung iba nga nilalagay pa dito pero maganda yung 8, yung quality. Pero sa akin hinahawakan ko guys ha, para mas maging maganda. Ay nako. Sige, number 53. The correct answer is letter A, malodorous. Ayan. So, after sitting in the sink for several days, the dirty food encrusted dishes became malodorous. Ibig sabihin ng malodorous, smelling bad, mabaho, foul smelling, or stinking. So, yun, di ba? Kasi, hindi na hinugasan yung mga dishes. So, ano mangyayari? Mag-aamoy ba yan ng perfume? Magiging maganda ba yung amoy niya? Siyempre, hindi magiging mabaho. Yan. Okay, try nyo wag hugasan ng 1 week, ng 1 week yung mga pinggan nyo, nang malaman nyo. Ayan. So, yun. Prevalent naman, ibig sabihin nito ay widespread or common. Imposing, syempre, ano ba ibig sabihin nito? Impressive or grand in appearance. Perforated, having holes. Emphatic means firmly and clearly. So, yan, isulat nyo na lang ano yung mga ibig sabihin nito. And now, let's move on to our second to the last na question. Golia soon discovered the source of the blank smell in the room. A week-old tuna sandwich that one of the children had hidden in the closet. Ayan. So, si Golia, na-discover niya na mayroong mabaho sa kanyang kwarto. And she found out na meron palang tuna sandwich na nakatago sa kanyang closet. Oh, tinago syempre ng mga children. So, ano yan? A, quaint. B, fastidious. C, clandestine. D, laconic. E, fitted. Okay, out natin si fastidious kasi meaning ng fastidious is careful, neat, and hard to please. So, hindi naman neat yan. Hindi yan maganda kasi nga may mabaho ang amoy. So, hahanap tayo ng negative na meaning dito. Out natin si letter D. Out na rin natin si letter A kasi quaint, ibig sabihin yan attractive or attractively old-fashioned or unusual. And laconic, out na din natin si laconic kasi ibig sabihin ng laconic ay you were using few words. Very few words. Gumagamit ka ng very few words. So, wala namang kinalaman dyan sa smell. We have letter C, clandestine, tsaka fitted. Ano kaya sa tingin nyo yung tamang sagot? Okay, so ang tamang sagot natin ay letter E, fitted. Ibig sabihin ng fitted, smelling extremely unpleasant, foul, or stinking. So, yun, mabaho nga, diba? Kasi nga, may tinago na tuna sandwich yung mga bata sa closet ni Golia. Ayun. Ay, ibig sabihin naman ng clandestine, guys, ay kept in secret or done in hiding. So, pwede yan, no? Pero go back sa statement natin na sabi dito, Golia soon discovered the source of the blank smell. So, tumutukoy tayo sa smell, hindi yan pwede laconic. Hindi yan pwede pala clandestine. So, fitted, meaning unpleasant smell, unpleasant full smell, kasi tumutukoy tayo sa smell. Ayun na. Okay, letter E ang ating tamang sagot, fitted. And now, dito na tayo sa ating last na tanong, number 55. After making tapos hindi pa maganda kasi yung dito niya namamatay-matay, hindi ko makikita kung nagvi-video ba ako. Yan, di na siya na-on. Wala na. Ayan, namatay. Hindi ba
klase? Pinadalhan ako ng TMW yung sira. Kakainis. Ba't biglang namamatay? Sige, tapusin na natin to guys. Nakakainis. Number 55. After making blank remarks to the president, the reporter was not invited to return to the White House press room. A. Hospitable, B. Itinerant, C. Enterprising, D. Chivalrous, E. Irreverent. Alam nyo, maganda sana yung video ko ngayon, no? Good mood sana tayo. Ano ba naman to? TMW? Ba't ganun? Sino meron ito? Ganito din ba sa inyo, guys? Wala na akong masabi. Okay, number 55, ang ating tamang sagot ay irreverent. Irreverent, ibig sabihin, lacking of respect or showing disrespect towards someone or something. So, after making blank remarks to the president, the reporter was not invited to return to the White House press room. So, ang may nangyayari dyan, may nangyayaring disrespectful. So, yun. Letter E. Okay, hospitable, itinerant, enterprising, chivalrous, ayan. Assignment ko yan sa inyo. Assignment ko yan sa inyo, bigyan nyo siya ng definition. Kahit one word lang, ilagay nyo sa comment section natin, ha? Ayan. So, yun lang. Maraming salamat for listening once again. This is Teacher Joy, and see you sa susunod na video natin. Ewan ko kung gamit ko pa to. Gusto ko nang itapon to, nakakainis sobra. Okay na. Bye na everyone. God bless.